Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking nag-iisa sa gitna ng dagat. Siya ay nasa ilalim ng isang boya, pilit na lumalaban upang manatiling buhay sa gitna ng bughaw na lawak na tila walang hanggan. Ang lalaking ito ay si Allison, isang marinang hukbong dagat ng Estados Unidos. Ang kanyang submarino ay inatake noong digmaan sa Pasipiko, at siya lamang ang nakaligtas. Sa loob ng 7 mahabang araw, nanatili si Allison. Nabuhay sa pamamagitan lamang ng kaunting lagop ng tubig ulan na kanyang nasasalo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kalungkutan at pagod ay halos nagtulak sa kanya na sumuko, ngunit sa ika-8 araw ay nagawa niyang mamataan ang tuyong lupa. Gumapang siya patungo sa isang liblib na isla sa gitna ng Timog Pasipiko. Sa wakas ay ligtas, kahit pansamantala lamang. Habang sinusuri ang lugar, natagpuan ni Allison ang isang maliit na nayon, ngunit lubos ang katahimikan. Ang mga bahay ay inabandona. Walang kahit anong senyales ng buhay. Sa kanyang paglalakad, narating niya ang isang lumang simbahan na yari sa kahoy. Doon ay nakaranas siya ng isang hindi inaasahang sorpresa. May isang babaeng biglang lumitaw sa kanyang harapan, nakasuot ng puti, nagwawalis ng sahig ng simbahan na parabang may mga mananampalataya pa rin doon. Napatigil si Allison sa gulat, hindi niya inaasahang may makikita siyang tao sa ganoong kalayong lugar. Lalo na isang babaeng bata at napakaganda. Siya naman ay nagulat din nang makita siya. Ngunit agad din siyang kumalma nang mapagtanto niyang isa siyang Amerikanong Marine. Nakangiti, siya ay bumati at nagpakilala. Siya ay si Sister Nila, isang madre na natrap din sa isla. Ikinwento ni Nila na siya ay bahagi ng isang misyong panrelihiyon ng simulang usigin ng mga Hapon ang mga misyonero sa rehiyon ng mga isla ng Fiji. Marami ang nabihag at pinatay. Siya ay nakaligtas lamang dahil nakatakas siya. Ang islang kinaroroonan niya ay matagal nang inabandona. Dati itong tinitirhan ng mga katutubo, ngunit napilitan silang tumakas matapos masira ang kanilang mga bahay. Noong una, hindi siya ganap na nag-iisa, sapagkat may kasama siyang si Padre Felipe, ang kanyang espiritual na tagapayo. Ngunit pumanaw ito makalipas lamang ang 4 na araw mula nang sila'y dumating, kaya't naiwan si Anila na nag-iisa. Mula noon, nanatili siyang matatag sa pananampalataya, naghihintay ng isang himala at naniniwalang darating ang araw na may mga sundalong Amerikano na sasagip sa kanya. Gayunpaman, alam niyang mahirap ang sitwasyon dahil halos buong Timog Pasipiko ay kontrolado ng mga Hapon. Nang marinig ang kanyang kwento, nangako si Allison na tutulungan siya. Ang kanyang plano ay gamitin ang gomang boya na nagligtas sa kanya sa dagat upang gumawa ng isang bolsa at subukang makatakas. Sa kabutihang palad, hindi sila nagugutom dahil ang isla ay may mga prutas at ugat na sapat para sa kanilang ikabubuhay. Dahil sa sitwasyon, lalong napalapit ang dalawa sa isa't isa. Si Anila ay masayahin, simple, at may hindi matitinag na pananampalataya. Si Allison naman ay hindi relihiyoso. Sa isa sa kanilang pag-uusap, tinanong niya kung bakit pinili ni Anila ang maging madre gayong siya ay napakaganda at tiyak na hinahangaan ng maraming lalaki. Walang pag-aatubili siyang sumagot na ang kanyang desisyon ay nagmumula sa isang malalim na pagmamahal sa Diyos. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad sila sa tabing dagat, napansin ni Anila ang isang pagong na lumalangoy malapit. Sa dalampasigan, nakita ito ni Allison bilang isang pagkakataon upang turuan siya ng isang kasanayan sa kaligtasan, ang pangangaso. Gamit ang mga pansamantalang kasangkapan, tumakbo sila patungo sa tubig at sinubukang hulihin ito. Nagawa nilang masilo ito ngunit nahila sila pabalik sa dagat dahil sa lakas nito. Bigla nilang narinig ang tunog ng makina mula sa himpapawid. Tumingala sila at nabigla. Isang eroplanong Hapones ang umiikot sa ibabaw ng isla na tila may hinahanap. Agad na nag-alala si Allison at hiniling kay Nila na sumunod sa kanya patungo sa isang ligtas na lugar. Mabilis silang naglakad at nakakita ng isang kanlungan, isang kuweba na nakatago sa pagitan ng mga bato. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso dahil, gaya ng kinatatakutan ni Allison, tila may napansing senyales ng buhay ang eroplano. Kinaumagahan, napatunayan ang tensyon. Nabingi ang katahimikan ng malalakas na pagsabog, umaalog ang lupa at natakpan ng usok ang kalangitan. Pagkaalis ng eroplano, lumabas si Allison upang magsiyasat at labis siyang nanghina sa kanyang nakita. Ganap na winasak ng mga pambobomba ang inabandunang nayon, ang mga natitirang taniman, at mas masahol pa, ang balsang katatapos lamang nilang gawin noong nakaraang araw. Lalong naging kritikal ang kalagayan. Sa loob ng kuweba, wala silang reserbang pagkain at alam ni Allison na kailangan niyang kumilos ng mabilis upang sila'y mabuhay. Makalipas ang ilang sandali,
May mga bangkang Hapones na lumapit sa dalampasigan at nagsimulang magbaba ng mga sundalo, naglabas sila ng mga kagamitan at nagtayo ng kampo. Isang pansamantalang base, na lalong nagpalaki ng panganib, anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Hiniling ni Allison na manatiling nakatago si Nila habang siya ang maghahanap ng pagkain, nagsimulang magpatrolya ang mga Hapon, sinusuyod ang mga daanan at ang baybayin, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nila natuklasan ang pasukan ng kuweba kung saan sila nagtatago. Kinabukasan, determinado na mapanatili ang kanilang kaligtasan, nagtungo si Allison sa mga batong malapit sa dagat at nakahuli ng ilang isda. Ngunit bago siya makabalik, napansin niya ang liwanag ng isang flashlight sa dilim. May mga sundalong Hapones na nagpapatrolya sa baybayin. Walang pag-aatubili, sumisid siya sa dagat at nanatiling hindi gumagalaw sa pagitan ng mga alon hanggang sa umalis ang bangkang nagbabantay. Doon lamang siya tumakbong pabalik sa kuweba dala ang kanyang huli. Nang makita ang pagkain, nag-alinlangan si Anila, hindi niya kayang kumain ng hilaw na isda, ipinilit ni Allison na iyon lamang ang paraan upang manatili silang buhay. Sinubukan niyang kumagat ngunit agad ding tumigil dahil sa matapang na amoy, mas pinili niyang humiga, nang hihina. Habang ang gutom na si Allison ay nilamon ng isda ng mag-isa. Sa pagtingin sa kanyang labis na panghihina, seryosong nag-alala si Allison sa kanyang kalusugan. Nagpas siyang tulungan siya kahit may panganib, gumawa si Allison ng isang mapangahas na hakbang, lusubin ang kampo ng kaaway. Sa gitna ng gabi, gumapang siya sa gubat at nagtago sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali. Marami pang sundalo ang gising at bawat hakbang ay nangangailangan ng ganap na katahimikan. Nang mapansin niyang may mga natulog na, tahimik siyang pumasok sa isa sa mga tolda, nakakuha siya ng pagkain at nakakita rin ng isang sukli na napagpasyahan niyang dalhin bilang alaala. Para kay Allison, hindi lamang yun isang bagay, isa itong paraan upang bigyan si Anila ng isang maliit na regalo, isang patunay ng pag-aalaga sa gitna ng napakaraming pagsubok. Kinaumagahan, nais niya itong sorpresahin, naglagay siya ng mga bulaklak sa ibabaw ng isang bato at sa tabi nito ay iniwan ng suklay, nagtago siya sa likod ng bato at pinanood ang kanyang reaksyon. Nang makita ni Anila ang kilos, siya ay naantig, ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya ito maaaring gamitin dahil mula pa sa simula ng kanyang buhay relihiyoso ay kinakailangan niyang gupitin ng maiksi ang kanyang buhok, gaya ng lahat ng mga novisya. Nang mapagtantong walang silbi ang suklay, hiniling ni Allison na itapo na lamang ito ni Anila. Gayunpaman, ngumiti siya, ipinapakitang naunawaan niya ang kilos at pinahalagahan ang intensyon sa likod nito. Naging malinaw sa sandaling yun na hindi na kayang itago ni Allison ang kanyang nararamdaman, siya ay umiibig na sa madreng yun na lalong umaakit sa kanya dahil sa kabutihan at kapanatagan nito. Naglakas loob siya at nagpas siyang magbukas ng damdamin. Tinanong niya si Anila kung hindi ba niya maaaring iwan ang buhay relihiyoso at mamuhay bilang isang karaniwang babae na may pagkakataong mag-asawa at bumuo ng pamilya. Tahimik na nakinig si Anila at walang pag-aatubiling sumagot, ang panatang kanyang ginawa ay hindi pansamantala kundi isang seryosong pangako. Ipinaliwanag niyang sa sandaling yun, ang kanyang pagmamahal ay para lamang sa Diyos at hindi sa isang lalaking gaya ng inaakala ni Allison. Lubos siyang nasaktan sa mga salitang yun, ngunit may nanatiling tahimik na pag-asa sa kanyang puso, naniniwala siyang marahil sa paglipas ng panahon ay magbabago ang isip ni Nila. Sa sandaling yun, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan, umalag ang lupa at ang ingay ay umalingaw-ngaw, at ang eroplano ay bumagal at ang eroplano ay hindi nag-atubili si Allison, iyon ang tamang sandali upang samantalahin. Bilang magkaalyado, hinayaan nilang magdiwang ang kanilang sarili. Sila'y kumanta, sumayaw, at sa loob ng ilang sandali ay nakalimot sa mga panganib ng digmaan. Nagpasya silang manatili sa bahay, tinatamasa ang bihirang pakiramdam ng kaginhawaan. Sa paglubog ng araw, nag-relax si Allison habang humuhuni ng kanyang paboritong awit, samantalang si Anila ay tahimik na nananahi. Ang kapaligiran ay tila perpekto at hindi napigilan ni Allison ang sarili. Tumingin siya sa kanya at nagpas siyang magtapat. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito sakaling sila'y mailigtas at maibalik sa Estados Unidos. Sa kanyang likas na inosente, sumagot si Anila na magiging masaya siyang bumalik sa kumbento, tapusin ang kanyang pagsasanay at ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Nasaktan siya sa mga salitang yon, ngunit hindi na napigilan ni Allison ang sarili, umamin siyang nais niya itong pakasalan, bumuo ng buhay na magkasama at magkaanak. Naantig si Anila sa kanyang katapatan, ngunit ayaw niyang bigyan siya ng maling pag-asa, may bigat sa puso, tinanggihan niya ang alok,
Ipinaliwanag niyang inialay na niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa Diyos, ipinakita ang singsing sa kanyang daliri at sinabing ito ang sumasagisag sa kanyang pangako at katapatan, ibinunyag din niya na kapag natapos na niya ang kanyang pagsasanay, ang singsing ay papalitan ng isa pang ginto, bilang patunay na mananatili siyang tapat sa kanyang pinili hanggang sa huli ng kanyang buhay. Tahimik na nakinig si Allison, sinakop siya ng lungkot, ngunit sinubukan niyang itago ito, nagkunwari siyang lalabas upang tingnan ang dalampasigan, habang si Nila ay nanatiling tahimik, pinagninilayan ang lahat ng nangyari, sa likod ng kanyang mga mata, may itinatagong lihim si Nila na hindi niya kayang aminin, sa kaibuturan, may paghanga rin siya kay Allison, ngunit kailangan niyang supalan ang damdaming iyon upang manatiling buo ang kanyang pananampalataya. Dinala ng katahimikan ng isla ang kanilang katahimikan sa inabandunang bahay na dating pag-aari ng mga sundalong Hapones. Habang naghahanda sila ng kanin, may natagpuan silang isang nakalimutang bote. Nang buksan ito, kumalat ang isang kakaibang amoy. Ipinaliwanag ni Allison na ito ay sake, isang inuming Hapones na kahalintulad ng alak. Inanyayahan niya si Anila na tikman ito. Ngunit tumanggi siya agad nang mapagtantong may alkohol ito. Nalilito at nababagabag ng mga pinipigilang damdamin, nagpasya si Allison na uminom mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ni Anila, ngunit huli na ang lahat. Lasing na, nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na nagdulot ng hindi komportable sa kanya. Ipinahihiwatig na dapat silang maging mas malapit kaysa sa kung ano sila noon. Nabigla at nasaktan, tumakbo si Anila papasok sa gubat sa gitna ng malakas na ulan. Para kay Anila, masakit makita ang lalaking labis niyang hinahangaan na malugmok sa ganoong kalagayan. Agad namang napagtanto ni Allison ang kanyang pagkakamali, puno ng pagsisisi, tumakbo siya upang habulin siya. Ngunit si Anila, na nanghihina na, ay hindi nakayanan ng lamig at nawalan ng malay. Agad niya itong binuhat pabalik sa kuweba, nakita niyang siya ay nanginginig ng todo at bilang huling paraan, hinubad niya ang sarili niyang kamiseta upang painitin siya. Kinaumagahan, lalong lumala ang sitwasyon, bumalik ang mga Hapon sa isla at si Anila ay nananatiling mahina at may lagnat. Determinado na tulungan siya, muling nagsapalaran si Allison at sinalakay ang kampo ng kaaway upang maghanap ng mga kumot. Sa pagkakataong ito, nasorpresa siya ng isang sundalo, sa harap ng panganib, nagawa niyang talunin ito at itinago ang katawan sa pagitan ng mga bato. Bumalik siya sa kuweba na may dalang mga kumot at pagkain upang alagaan ang madre. Nang magising si Anila, napansin niyang siya ay nakahiga sa ibabaw ng isang kumot at nagulat siya. Ipinaliwanag ni Allison ang nangyari at humingi ng paumanhin. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya sa kanyang kahinaan, ngunit lalo pang tumaas ang panganib nang mapansin ang pagkawala ng isang kasamahan. Nagsimulang magsiyasat ang mga sundalong Hapones sa buong isla, sinusunog ang ilang bahagi ng kagubatan. Sa loob ng kuweba, tahimik na nagdasal si Nila, humihiling na huwag silang matuklasan, at himalang nanatili silang nakatago. Hindi nagtagal, napuno ang kalangitan ng tunog ng mga eroplano, mga Amerikanong fighter jet na binobomba ang mga posisyon ng Hapon. Napuno ng emosyon si Allison at nagdiwang na parang hindi pa kailanman, dahil nangangahulugan itong umaatras na ang mga kaaway. Habang papalapit ang pagtatapos ng digmaan, muling umusbong ang mga damdamin. Si Anila, nagpapasalamat sa kabutihan ni Allison, ay nais manatili sa kanyang tabi, ngunit hindi isinusuko ang kanyang espiritual na paninindigan. Siya naman ay patuloy na naniniwalang maaari pa niyang baguhin ang kanyang desisyon. Ginawa ni Allison ang kanyang huling pagtatapat ng pag-ibig at muling hiniling na pakasalan siya. Luhaan ngunit matatag na sumagot si Anila, may pagmamahal siya para sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nakalaan sa Diyos. Sa harap ng pagtanggi, nagpasya si Allison na bumalik sa laban. Nilusob niya ang kanya ng mga Hapon sa isla at kahit na tinamaan sa balikat ng isang pagsabog, nagawa niyang sirain ang sandata at pigilan itong magamit laban sa mga Amerikano. Sa wakas, dumaong ang mga tropa ng Estados Unidos sa isla at sinagip silang dalawa. Si Anila ay nagtungo sa Fiji at pagkatapos ay bumalik sa kumbento sa kanyang bansa. Ipinagpatuloy ang kanyang buhay relihiyoso. Si Allison naman ay bumalik sa labanan hanggang sa tuluyang matapos ang digmaan sa Pasipiko. Ang aral ng kwento ay nagpapakita na kahit sa gitna ng digmaan ay maaaring umusbong ang mga tapat na ugnayan, ngunit pinapaalala rin ito na ang bawat tao ay may sariling mga pagpili at paniniwala na dapat igalang. Itinuturo ng pelikula na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang pagnanais sa isang tao, kundi ang pagtanggap sa kanyang landas at mga pinahahalagahan. Maraming salamat sa inyong panonood.
Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.